Tayo po ay nasa pananambahan. Call to worship. Mula po sa Aklat po ng Awit, Kabanata 128, mga talatang 1 hanggang 6, Magandang Balita Biblia. Mapalad ang bawat tao na kay Yahweh ay may takot, ang maalab na naisi sumunod sa kanyang utos. Kakainin niya ang bunga ng kanyang pinaghirapan. Ang taong ito'y maligaya't maunlad ang pamumuhay. Sa tahanan, ang asawa'y parang ubas na mabunga at bagong tanim na olibo sa may hapag ang anak niya. Ang sinumang si Yahweh buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Mula sa Zion, pagpapala nawa ni Yahweh ay tanggapin at makita habang buhay pag-unlad ng Jerusalem. Ang magiging iyong apo, nawa iyong makita rin, naway maging mapayapa itong bayan ng Israel. Tayo po'y manalangin. O dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, mabuti ka, Panginoon, at mahabagin. Maraming salamat po, Panginoon, sa buhay na ipinagkaloob niyo po, Lord, sa amin. Salamat po sapagkat ikaw po ang aming kalakasan, ikaw po ang aming buhay, ikaw po ang amin pong tagapagtanggol, ang aming tagapagligtas. Maraming salamat po, Panginoon, sapagkat mahal niyo po ang bawat pamilya. Ikaw po, Panginoon, ang Diyos ng bawat pamilya, Panginoon, at hawakan niyo po, Lord, ang bawat family po namin, Lord. Hinihingi ko po ng tawad, Panginoon, ang bawat sambahayan, Lord, na nakakagawa, Panginoon, ng mga bagay na hindi po nakakalugod po sa iyo. Linisin niyo po ang bawat isa po sa amin, ang ama, ang ina, ang anak sa bawat tahanan, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Lord, na ang bawat pamilya po namin ay makakilala po sa iyo, Lord, ng lubusan. Ikaw ang kilalanin pong Diyos at tagapagligtas. Ikaw lamang, Panginoon. At tulungan niyo po ang pamilya na meron pong hindi pagkakaunawaan. Mag-asawang hindi nagkakaunawaan, Panginoon. Magulang sa anak na hindi nagkakaunawaan, Panginoon. At patawarin po, Panginoon, sa mga pagkakasala. Nawa, dakilang Diyos, ang dalangin ko, Panginoon, maghari ang kapayapaan sa bawat pamilya. Maghari ang pag-ibig niyo po. Maghari ang pag-uunawaan. Maghari ang kapatawaran at pag-uumanhinan, yung paumanhin, Panginoon, sa bawat pamilya, Lord. Maghari, Panginoon, ang pangalan mo, dakilang Diyos, sa bawat sambahayan, Lord. Tangi ikaw lamang po, Yahweh, o Panginoon, ang aming pong paglilingkuran habang kami po ay nabubuhay. Samahan niyo rin po, Panginoon, ang bawat pamilya na nandoon po yung naisi na maglingkod sa iyo, Panginoon. Tulungan niyo po sila sa kanila pong mga kakulangan. Tulungan niyo po sila, Panginoon, sa kanilang kagustuhan, Panginoon, na magkaloob sa iyo, Panginoon, ng kanilang buhay, ng kanilang oras, ng kanilang panahon. Maraming salamat po, Lord, dahil hindi niyo po kami pababayaan. Ang sambahayang Filipino, Panginoon, ay hawak niyo po sa inyong kamay. Kaya dakilang Diyos, sa gabi pong ito, ipagdiriwang ka po namin. Ikaw lamang, Panginoon, ang aming pong titignan. Ikaw lamang, Panginoon, ang aming pong paglilingkuran. At ang mensahe mo, dakilang Diyos, ang siyang magbibigay po sa amin ng kalakasan. Ang mensahe mo, Panginoon, ang magbibigay po sa amin ng katatagan, Panginoon. Kaya, Lord, dalangin ko po na ang aming mga tainga ay nakafocus lamang sa iyong salita. Ang aming mga mata sa iyo lamang, Panginoon, nakatingin. Lord, anoint your servant, Pastor Edric, Lord, at ang mga salita mo, Panginoon, na magbigay po sa amin ng kagalakan. Maraming salamat po, Panginoon.
Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Diyos tagapagligtas. Amen. Ayan. So, magandang gabi po sa ating lahat. Okay. So, purihin po ang Panginoon sa gabing ito at samahan niyo po kami sa aming pagsamba sa pamagitan po ng mga papuring awit. Yan. So, pasensya na po. O Diyos, sa kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo, nalulugod ako, buhay ay iaalay ko. Minsan pa, O Diyos, sa kabutihan mo, O Diyos, sa kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo, nalulugod ako, buhay ay iaalay ko. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. Minsan pa, O Diyos, sa kabutihan mo, O Diyos, sa kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo, nalulugod ako, buhay ay iaalay ko. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. Minsan pa, ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, o maglilingkod
sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. O Diyos, kay buti mo. O Diyos, kay buti mo. Hello po, a blessed, joyful, and victorious and peaceful evening po or morning o afternoon po sa bawat sa atin. Pupurihin po ang Diyos na muli po tayong muli ay sama-sama na sa gabing ito ay pagsaluhan natin ang message ng Lord sa bawat po sa atin. Alright, so salamat po sa Diyos na tayong lahat ay sa kanyang biyaya. Sa biyaya lamang po ng Diyos, tayo po ay patuloy na nabubuhay. Amen? Kaya po sa gabi pong ito, hayaan po natin na ang buhay natin ay ipagamit natin po sa Diyos. Gamitin po natin ang buhay na ito to bring glory and honor to our God. Sapagkat alam niyo po, ang buhay natin ay, sabi ko nga po, regalo ng Diyos. Kaya nararapat lamang po na ma-appreciate natin ang buhay na ito sa ating any situation. So sa gabing ito po mga kapatid, ang ating message po ng ating Panginoon ay may title po na From Resiliency to Recovery. Yan po yung ating pag-uusapan, From Resiliency to Recovery. At ang ating pong
anchor text ay makikita po natin dyan po sa 2 Corinthians chapter 4 verses 8 to 9. Ano po? At samahan po ninyo po ako sa pagbasa ng salita ng ating Panginoon. We are hard pressed on every side but not crushed, perplexed but not in despair, persecuted but not abandoned, struck down but not destroyed. So idagdag po ng Diyos ang kanyang pagpapala po sa kanyang mga salita. So alam niyo mga kapatid, itong message po natin, no, ay sabi ko nga very timely, no, very relatable palagi sa buhay at sitwasyon ng bawat sa atin, sa individual, sa family, sa career natin, sa ministry natin, sa ating bansang Pilipinas, sa kasalukuyang mga sitwasyon na nangyayari po sa ating bansang Pilipinas, even to the whole world. So ang message po ng Panginoon ay very timely sa buhay po ng bawat sa atin. Alam niyo po, sa totoo lang, no? Sa totoo lang po, marami po sa atin ang nakaka-relate kay Paul, no? Dito po sa binasa natin, si Apostle Paul o si Apostol Pablo po ang sumulat po niya, no? At mamaya tingnan natin po yung background nito pong ating pong pinag-aaralan. No, sabi po niya, no, sabi niya, we are hard pressed on every side, no? But not crushed, perplexed but not in despair, persecuted but not abandoned, struck down but not destroyed. Wow. No? Kung i-imagine ninyo ang kalagayan ni Paul, palagay ko po maging ikaw at ako po ay nakaranas, dumanas at makakaranas po ng ganyang mga situation, no, sa ating buhay. At ibig sabihin po, dumadaan siya, si Paul, sa kanyang sinulat po na ito, dumadaan po siya sa matinding pressure, pagkalito at sakit, no, sa situation ng kanyang buhay. Pero hindi po siya nawalan ng pag-asa. That's the good news, no. Sa kabila ng kung titingnan ho ninyo yung mga litanya niya, very negative, no. Ang kanyang mga istorya ay negatibo. Ano po? Hindi maganda yung kanyang sinasabi, no po? Sapagkat siya ay under pressure, no? Meron siyang pagkalito at may sakit pa siya, pero hindi po siya nawalan ng pag-asa. That's the point, no? So alam niyo po, ganun din po tayo minsan. Tama po, di ba? Amen? No, may mga araw po na parang ang bigat lahat ng ating mga buhay, ng ating mga situation, no? Ang bigat minsan na dalhin ang mga nangyayari, pangyayari o mga pinagdadaanan natin sa buhay. May mga araw na parang ang bigat talaga na iniisip mo pa lang, tinitignan mo pa lang, talagang problema sa sa pamilya, trabaho, finances o sa sarili mong emosyon, ano po? Minsan gusto mo na lang sabihin, di ba? Lord, hanggang kailan pa kaya ito, no? So, parang sunod-sunod, no, tinatawag natin, parang sunod-sunod ang dagok, no? At kahit pilit kang lumalaban, ramdam mo na parang unti-unti kang nauubos o yung lakas mo ay parang nauubos. So parang may sinasabi nga, litanya natin, alam niyo pastor, ang problema ko parang pinagsakluban ako ng langit at lupa, no? So yung minsan yung ating mga litanya o sinasabi dahil po sa sunod-sunod o matinding nangyayari at karanasan sa ating buhay. Now, ito po yung problema, no? Nabakita po natin. Pwede natin basahin po yan. Ang problema, sabi po dyan, kahit tuloy-tuloy ang pressure, napapagod hindi lang ang katawan, ano po, kundi pati ang saan? Ang puso. Unti-unti kang nadadala ng takot, ng duda, at ang mga tanong na, kasama ko pa ba talaga si Lord? Kasama ko ba talaga si Lord? So sometimes that is our problem, no? Minsan hindi lang po basta pagod ng katawan, ng isipan. Pakiramdam mo parang wasak ka na, no? Pero gaya po ni Paul, no po, diyan po sa binasa natin sa ating text from 2 Corinthians chapter 4 verses 8 to 9, hindi ibig sabihin po ng pagkadapa niya ni Paul ay tapos na ang laban.
Alright? Ang problema ay hindi lang yung pinagdadaanan niya o natin, kundi yung panganib po na mawalan tayo ng pag-asa sa gitna ng pinagdadaanan natin. Now, ito pong 2 Corinthians 4:8 to 10, just to give you a little background, ay bahagi po ng sulat ni Apostol Pablo, no? Sa mga taga-Korinto, ayan, kung saan ibinabahagi po niya ang, sabi ko nga, yung mga matitinding paghihirap na naranasan niya, alright, bilang lingkod ng Diyos, no? Sa panahong ito, ano po, si Pablo po ay dumaraan po sa maraming, sinabi nga natin, pagsubok, physical, emotional, at spiritual. Wow! So, holistic, you know? Ang pinagdadaanan niya. So, pinagtatawanan siya ng ilan, ano po, tinutuligsa ang kanyang pagiging alagad ng Diyos o apostol o lingkod, at madalas siyang napapahamak po sa kanyang paglilingkod. Ngunit po sa kabila ng lahat ng iyon, ito yung good news, no? Ipinakita po ni Pablo na ang kanyang lakas, no po, ay hindi manggagaling po sa sarili, alright? Kundi saan? Sa kapangyarihan ng Diyos. Alright? Ipinapakita rin niya na ang paghihirap ng mga mananampalataya ay hindi walang saysay. Alright? Ito po ay daan para maipakita po ang buhay at kapangyarihan at pagkilos po ng Diyos sa gitna ng kanyang karanasan at maging sa karanasan ng iglesia po sa Korinto. Kaya sabi niya, ulitin natin, sabi niya, no, we are hard-pressed. Can you imagine, ano? Kung ikaw yung si Pablo at sinasabi mo, we are hard-pressed on every side, but not crushed, no po, perplexed, but not in despair, persecuted, but not abandoned, struck down, but not destroyed. So, ang mensahe po ni Pablo ay maaring wasakin tayo ng iba't ibang mga sitwasyon, no, sa ating buhay, mga pangyayari, pero kailanman, no, mawawala ang pag-asa natin, hindi kailanman mawawala ang pag-asa natin kay Kristo. So, alam niyo po ba, mga kapatid, mga kaibigan, no, mga kababayan, minsan akala natin, ano po, okay na kapag nakakayanan natin, no? Pag ang buhay natin ay medyo walang mga dagok ng buhay, problema, so kakayanin natin, no? Pero kay Lord, no, hindi lang resiliency ang gusto niya. Alam niyo tayo mga Pilipino, di ba? Very famous daw tayo pagdating sa, alam niyo, sa mga bagyo, mga unos ng buhay, calamities. At tinagurian nga po ang mga Pilipino yung tawag na resiliency, matatag, matibay, nakangiti, hindi iniinda ang anumang mga sitwasyon o mga kalamidad nangyari. Yan daw po yung isa sa magandang katangian ng mga Pinoy, tayo po, no? Yung word na resiliency. Pero kay Lord, no, ulitin ko, hindi lang resiliency ang gusto niya. Gusto niya tayong makita sa recovery. So that's one thing na dapat matransition from resiliency to recovery, no? May mga panahon po kasi po na buhay na parang sunod-sunod ang dago, ang buhay natin, no? Ulitin ko po 'yan, no? At alam ko po 'yan, no? Maging sa kalusugan, tayong mga senior citizen, no? Di ba? Kapag ikaw ay senior citizen na, marami ng mga arthritis. Marami nang lumalabas doon sa katawan mo na alam mong dati malakas, masigla ka, pero ngayon, no, napapansin mo parang iba na yung kalusugan natin, no? O relasyon sa ating pamilya, no? Relasyon sa mag-asawa, relasyon sa magkakapatid, relasyon sa bawat sa atin, no? Pero ang mensahe po ni Paul dito, no po, sabi niya, you can be pressed but not crushed. Yun po yung transition ni Paul, no? You can be pressed but not crushed. So, hindi ibig sabihin, ano po, na walang sakit, pero may spirit po na nagpapatatag, amen, at nagbabangon sa atin muli. That's resiliency to recovery, ano po? Today, no? So tonight, pag-usapan natin yung paglalakbay from resiliency to recovery. Okay? So tayo mga Pilipino, hindi lang resiliency dapat yung
yung maging character natin. Pero makita natin na from resiliency to recovery, mula sa pagtitiis, sabi nga natin, hanggang sa ganap na paggaling at pagbabago kay Kristo. So, tatlong prinsipyo po ang pag-usapan natin mula dito po sa ating teksto sa 2 Corinthians 4:8-9. Point number one is this, no po, resiliency, basahin natin, resiliency, okay, tumindig kahit nasasaktan. Amen? Resiliency, yan po ibig sabihin, no po, tumitindig kahit nasasaktan. Alright? So, again, no, word ni Paul, tingnan nyo, we are hard. Hindi lang pressed, we are hard pressed on every side but not crushed. Yun, no? Ang resiliency po, mga kapatid, mga kababayan, kaibigan, no po, ay yung, alam niyo po, ay yung kakayahang bumangon muli. Ayan, no? Kahit ilang beses kang natumba. Amen? Wow, no? Siguro, sinasabi ako yan, pastor. O, nangyari sa akin yan, pastor, no? Ulitin ko po, ang resiliency po ay yung kakayahang bumangon muli kahit ilang beses kang natumba. Ayan, no? Ibig sabihin yung natumba, yung mga dago, karanasan, mga sitwasyon at pagkakataon na dumaan sa buhay mo. Ito po yung lakas na hindi lang galing sa loob mo, no? Kundi sa Diyos na nagbibigay ng pag-asa. Amen? Kahit po sa gitna po ng sakit, no? Sa simpleng salita, ibig sabihin resiliency po ay ang pagtayo, alright, kahit nasasaktan. Hindi ibig sabihin nito na hindi ka iiyak, okay, o hindi ka nasasaktan, kundi kahit po may luha, patuloy kang lumalaban dahil alam mong kasama mo ang Diyos. Amen? So, ganito po ang pinapakita po ni Pablo na po sa 2 Corinthians chapter 4, verse 8-10 o verse 8-9, no? Sabi niya, we are hard-pressed, again, on every side, but not crushed. Okay? Perplexed, but not in despair. Persecuted, but not abandoned. Struck down, but not destroyed. Ibig sabihin po, kahit anong hirap, kahit ano pong dago, kahit anong sitwasyon, sinasabi ni Paul, hindi siya bumibigay. Amen? Sabi mo sarili, hindi ito bibigay. Amen? Sabi mo, hindi ito bibigay ng basta-basta. Hindi siya bumigay. Bakit po? Why? No? Bakit po hindi bumigay? O si Pablo sa kabila nung kanyang mga pinagdaanan? Dahil alam niyang may dahilan po ang bawat paghihirap. At sa dulo po nito, alam niyo po, makikita ang buhay ni Kristo sa kanya. Ano po, ang tunay po na resiliency, ano po, ay hindi lang matigas ang puso, ano po, kundi matatag ang pananampalataya. Amen? O, sabi mo, ako yun. Matatag ang pananampalataya, okay? So, hindi lang matigas ang puso, kundi matatag ang pananampalataya. No? Tumindig ka kahit dahil malakas ka, ano, kundi dahil may Diyos, kapatid, na bumabangon po sa iyo. Wow, wow, hallelujah. Mayroong Diyos na bumabangon sa iyo. Alam niyo po, sa ating bansang minamahal na ating bansang Pilipinas, araw-araw, nakikita natin ang resiliency ng mga Pinoy. Di ba? Yung kakayahang tumindig kahit gaano kasakit ang pinagdadaanan, sa gitna ng marahil sunod-sunod na alam natin yon, bagyo, baha, lindol, krisis, personal man o sa ministry man o sa iyong business, pag-aaral mo o sa ating bansa, o national or worldly, sabihin natin, buong mundo, kapatid, makikita mo pa rin ang mga Pilipino na may ngiti. Ayun, kahit basa, pagod at nawalan, sa kahirapan at pagtaas ng bilihin, marami po ang hindi sigurado kung paano bubuo ng budget. Lalo ngayong Pasko, alam niyo po, pag Pasko, nako, pataas ng pataas ang mga bilihin. Ayan, hindi mo alam kung paano yung budget. Pero patuloy na kumakayod, naghahanap ng paraan at
humahawak po sa pag-asa. Ano po? So, alam niyo po, sa mga personal na laban po natin, no? Like broken family, sickness, job loss, emotional struggles, or loved ones na pumanaw, hindi po sumusuko, nasirang kabuhayan, nawala ang mga hanap buhay, ang mga ang tawag doon, yung kanilang mga pets or animals, no? Alam niyo yon, di ba? Nakita ho natin yon. Kahit pets po yan, animals yan, may buhay yan na pinagmamalasakitan, ano po? Hindi natin po siya pinagsasantabi kasi sila po ay may mga buhay din. So, hindi tayo sumuko, no? Madalas sinasabi, kaya pa, lalaban pa. Amen? Sabi mo nga sa sarili mo, kaya pa, lalaban pa. Amen? Pero ang tunay po na lakas ng Pilipinong matatag, ay hindi galing po sa sarili lamang. Okay? Tumitindig tayo, dahil may Diyos na kumakalinga, umaalalay, at nagbibigay po sa atin ng pag-asa, kahit po sa gitna ng anumang mga karanasan ng ating buhay. Ang resiliency po ng Pinoy, tandaan po ninyo, ay kwento po ng pagdurusa, pero po mas kwento ito po ng biyaya po ng Diyos na umaalalay po sa bawat pagbangon. So ano po ang application po natin sa point number 1? Yan, basahin natin. Tumindig sa lakas ni Kristo. Alright? Hindi lang tayo tumitindig sa sarili nating lakas, kundi tumindig po sa lakas ni Kristo. Kapag dumaan ka, kapatid, kaibigan, kababayan, sa sakit o pagsubok o dilubyo o problema, tandaan po natin, hindi mo kailangang maging matatag mag-isa. That's number 1. Pwede kang umiyak, mapagod o malito, pero wag mong bibitawan si Lord. Amen? Ang resiliency po ay hindi tungkol sa pagiging matibay po sa sarili. Alright? Kundi po sa pagpapaubaya ng kahinaan natin at ibinibigay po natin po sa Diyos. Kaya sabihin mo sa sarili mo, sabihin mo sa sarili mo, pwede akong masaktan, right? Pwede akong masaktan, pero hindi ako titigil. Pwede akong mapagod, alright? Pero hindi ako susuko kasi kasama ko ang Diyos. Amen? So number 2, From resiliency, ang point po number 2 natin is recovery. Recovery, ibig sabihin, bumabangon muli saan? Sa biyaya ng Diyos. Alright? That's recovery, bumabangon muli sa biyaya ng Diyos. Ang sabi ni Paul, sa ating text, struck down but not destroyed. Alam niyo po mga kapatid, mga kaibigan, ng kababayan, ang recovery po ay hindi lang basta pagbangon, alright? Ito po ay pagbangon, kasama po ang Diyos. Amen? So, yun po ang maganda at kailangan natin palaging iisipin na hindi tayo bumabangon sa sarili natin, kundi bumabangon tayo kasama natin Diyos. Di ba may isang commercial? Ano bang commercial yun? Saan ka ba bumabangon? Ayan, Nescafe yata yun, di ba? Pare, kanino ka ba bumabangon? So ito po, yung ating pong recovery from resiliency, from resiliency recovery po, hindi lang basta pagbangon. Ito po ay pagbangon po kasama ang Diyos. Okay? Ito po yung proseso ng paghilom, alright? Pagbabago at pagbalik sa direksyon ng biyaya ni Lord. Matapos po ang anumang mga karanasan natin, pagkakamali, pagkatalo, sakit. Madalas kapag nasasaktan po tayo o nagkamali, gusto nating bumangon, tama po ba? Ikaw ba gusto mong palaging pag may sakit ka na, nagkakamali ka, nagkatalo o meron kang mga pinagdadaanan, gusto mong lugmok ka na lang? Hindi. Dapat pagkatapos na tayo po ay dumaan, nasaktan, o nagkamali, gusto nating bumangon agad gamit po ang sarili nating lakas. Yan pong problema. Pero hindi totoo ang recovery kung walang biyaya po ng Diyos.
Ang tunay po na recovery po ay nagsisimula kapag inaamin nating hindi natin kaya mag-isa. Tama? Amen? Ang sinasabi mo, Lord, hindi ko na kaya to. Itong sitwasyon namin, Lord, hindi namin kontrolado to. Itong finances ko, itong lakas ko, yung kalusugan ko, itong buhay ko, Lord. Hindi ko kaya ito mag-isa. Kaya po, ang recovery ay naamin natin hindi natin kaya mag-isa. Amen? So, tulad po ni Pablo sa 2 Corinthians chapter 4, verse 8 to 9, alam niyang wasak siya sa labas. Yes, that's the reality, no? Hindi naman niya ipinagpatatwa. Hindi po niya sinusugarcoat na siya ay okay, no? Sinasabi niya yung damdamin niya, sinasabi niya yung karanasan niya, no? Sinasabi niya kung ano nangyayari sa kanya, pero buhay po siya sa loob. Maari sa labas, no? Pakiramdam niya o nakikita ng tao, wasak siya, sira siya, desperate siya, wala. Pero sa loob po ni Pablo, dahil po sa kanyang matibay na pagtitiwala at sa kapangyarihan ng Diyos, kapatid, sabi niya, we are struck down but not destroyed. Amen? Ibig sabihin po nito, may sugat, pero hindi tapos. Ang biyaya ng Diyos po ang nagbibigay ng bagong sigla, bagong pananaw at bagong lakas para muling magpatuloy. Amen? Tingnan mo ngayon katabi mo, may kaya pa ba magpatuloy po 'yan? Sa palagay mo, sa sarili mo, kaya mo ba magpatuloy? Kapatid, sa gitna, pwede ka ba makarecover, bumangon muli sa biyaya ng Diyos, sa kabila ng iyong karanasan sa buhay? Amen, yes! Sabi mo, yes, Lord! I can recover by God's grace. Ang recovery po ay hindi lang pagbalik po sa dati, okay? Kundi pagbangon patungo saan? Sa bago. Alright? Sa mas matatag, mas matalino, at mas malalim na relasyon kay Lord. Kaya kung nasaktan ka, nadapa, nagkamali, tandaan mo kapatid, tandaan mo kababayan, ang biyaya ng Diyos ay hindi lang para patawarin ka, amen, kundi para itayo tayong muli. Alam niyo po, sa ating bansang Pilipinas, tayo mga Pinoy, hindi lang resiliency, sabi ko nga po, ang kwento ng bawat Pilipino, kundi kwento rin tayo ng recovery. Salamat po. We praise the Lord sa buhay mo, sa buhay ng mga tao na ginamit ng Diyos na sa panahon na tayo po ay dumaan sa iba't ibang mga sitwasyon. May ginamit ang Diyos para tayo po ay makarecover, maalalayan, matulungan, madamayan. Amen? Masigit po ang Diyos. Ginamit po, may mga taong nilapit ang Diyos, ginamit ang Diyos. So, kwento rin po tayo ng recovery, hindi lang po ang Pilipinas ay kwento po ng resiliency. Kwento rin tayo ng recovery. Yung kakayahang bumangon muli, hindi dahil malakas po tayo, kundi dahil mabuti ang Diyos. Amen? Because God is so good. Pagkatapos po ng iba't ibang mga karanasan, bagyo, sitwasyon sa ating buhay, sa ating pamilya, sa personal man, kahit wasak ang bahay at kabuhayan, makikita mo ang mga Pilipino, ang mga Pinoy na naglilinis, nag-aayos, bumabangon ulit, at muling nagsisimula, alright? Believing, bibigyan tayo ng Diyos ng panibagong simula. Amen? Right? Pagkatapos po ng maaring pagkatalo o pagkabagsak ng ating buhay, whether sa trabaho, negosyo, relasyon, pag-aaral, relationship, o maging sa ating iglesia at ministry, sinasabi pa rin natin, anong sinasabi natin? Hindi dito nagtatapos. May plano pa si Lord sa buhay ko. Amen? Sabihin mo sa sarili mo, hindi dito nagtatapos, may plano pa si Lord sa buhay ko, sa pamilya ko, sa ministry ko, at maging sa ating pong bansa. So, alam niyo po, pagkatapos po ng, matinding karanasan sa ating pamilya, patuloy na humahawak sa panalangin, humihingi ng lakas, amen, at nagtitiwala na ang Diyos ang magpapagaling, magtatama,
at maghihilom, no po, sa bawat sa atin. So, ang recovery po, no, sa ating buhay, sa ating mga pamilya, sa ministry, maging sa ating bansang Pilipinas, ay hindi lang pagbangon po sa sarili, okay? Ito po ay pagbangon na hinahawakan po ng kamay ng Diyos, no? Hindi natin maitaas ang sarili, pero inaangat po tayo dahil po sa biyaya niya. Ano po? Kaya kahit ilang beses tayong madapa, kapatid, no? Kaya kahit ilang beses tayong madapa, may pag-asang tayong muling makabangon. Amen? So ano po ang application natin dito sa point number 2? Yan, basahin natin. Bumangon sa biyaya ng Diyos. So huwag ka lang bumangon, no, sa sarili mo, lakas at kakayahan, karunungan, kundi bumangon sa biyaya ng Diyos, no? Huwag ipagkaila ang sugat o pagkadapa, no? Alright? Sabihin, Lord, kailangan ko ng iyong lakas at gabay para bumangon muli. Hindi kailangan pong sabay-sabay na gawin ang mga nasira, nawala, no? Sa ating buhay, isa-isang hakbang patungo po sa healing at bagong simula sa biyaya ng Diyos. Alam niyo po, ang recovery po ay hindi naman po ito agad bukas. Maka-recover ka na bukas, next week. No? Ang recovery po ay journey. No po? Lalo po sa ating mga kababayan, no? mga ating kababayan po na dumaan ano po, sa matinding hagupit ng sunod-sunod na bagyo. So, yes, no, may resiliency sila at ngayon nasa recovery, pero ang recovery po is a journey, no po. Kahit minsan bumalik ka sa pagkadapa, ibig sabihin may biyaya at bagong lakas sa bawat pagbangon. Amen. So number 3 and last point natin, renewal. Yan. So resiliency, ano yung pangalawa? Recovery and then renewal. 3 R, no? Renewal, ibig sabihin, ginagawang mensahe ang sugat. Ano ibig sabihin nito? No po? Sa 2 Corinthians chapter 1 verse 4, sabi doon, He comforts us in all our troubles so that, sabi doon, that we can comfort others. Wow, ganda nito, no? Ibig sabihin po, tayo po ay dumaan sa mga anumang troubles, kino-comfort po tayo ng Panginoon at pagkatapos tayo naman po ang magbibigay ng comfort sa iba. No? Tayo po magsisilbing lakas, sigla, no? Pag-asa sa mga tao. Kahit tayo po ay ang renewal, ibig sabihin po ay ito'y may mga sugat, ibig sabihin may mga problema, so rin tayo na dumaan sa atin, may matinding mga pinagdaanan natin, pero ngayon, dahil po tayo pinagaling ng Diyos, kinomport ng Diyos, alam nyo kapatid, masarap, tayo din po maging kaparaanan, maging daan ng Diyos para i-comfort po ang iba. Yan po ibig sabihin ng renewal, no? Kapag nakaranas ka ng recovery, ano po, hindi lang ito para sa iyo. Yan po ibig sabihin, no? Ginagamit po ni Lord ang karanasan mo, pinagdadaanan mo, maging ang mga sakit at problema na dumaan sa iyo, maging daluyan ng pag-asa ka sa iba. Yan po ibig sabihin, no? Sa English po yan, wounded healer. Wounded healer, no? Ibig sabihin, ikaw ay nasugatan, ikaw ay nasaktan, ngunit sabihan ng Diyos, no po, ipinagaling, inayos ka ng Panginoon at ngayon ginagamit ka ng Panginoon upang maging daan ka para maipakita ang biyaya at pagmamalasakit, pagmamahal ng Diyos ni Kristo po sa iba. No, sa pamilya mo, sa asawa mo, sa mga anak mo, sa kapitbahay mo, sa church, no, sa mga kapatiran. Okay? Ang renewal po ay parang pag-transform, pag-transform ng sugat sa lakas at inspirasyon. So, ibig sabihin po, sa madaling salita, ang sugat, no, na minsang nakapagpahina po sa atin, sabihin, yung mga dumaang mga sitwasyon sa atin, na nagpahina sa atin,
ay pwede na ngayong magbigay ng pag-asa po sa iba. Ang karanasan ng pagkadapa natin at sakit marahil ay nagiging testimonyo ng biyaya at katapatan ng Diyos. Kaya po hindi lang natin pinoproseso ang sariling mga sakit natin, mga sugat ng buhay natin. Ginagamit natin ito para magdala ng liwanag, aral at lakas po sa iba. Kaya kung mayroon kang mga testimonyo na parang nahihiya ka dahil sa dumaan ka sa mga mabibigat, na pagsubok, nadapa, Huwag natin po ikahiya yan sapagkat alam natin sa biyaya ng Diyos ang renewal po ay pagiging daluyan ka ng pag-ibig at pag-asa po ng Diyos sa iba kahit sa mga tao na alam mong hindi mo kilala, Okay, so nais ko pong magtapos dito po sa ating illustration about renewal, ginagawang mensahe ang sugat. Alam niyo po, may isang babae po na mahilig magtanim ng mga halaman, Naalala ko si Mami noon, Mami Valerie, Nung malakas-lakas pa, 'di ba, Mami, Nung nagretiro ka, anong ginawa mo nung nagretiro ka? Nagtanim, Nagtanim ng mga orchids and roses, Kahit si Uncle Rudy, si Daddy, mahilig silang magtanim, ng halaman, pero hindi nagtatanim. Gulay, okay? So, itong babaeng ito, mahilig magtanim ng mga halaman at gulay. Isang araw, natuyo ang paborito niyang halaman. Alright? Dahil hindi niya ito nadiligan ng ilang araw, So, nalungkot siya kasi inaalagaan niya iyon mula sa maliit na mga sprout pa noon, itong halaman na ito. Pero imbis po na itapon yung natuyong sprout, o yung halaman na yon, alam niyo, nag-decide siyang subukang buhayin ulit. Okay? So tinanggal niya ang tuyong dahon, okay, inayos ang lupa at dahan-dahang diniligan araw-araw. So, after a few weeks, alam niyo po nangyari? After a few weeks, laking gulat po niya, Laking gulat po niya. May bagong usbong. May bagong usbong na tumubo, sa mismong parte na pinakatuyo at pinakawasak nitong sprout ng halaman na ito. Alam niyo, sabi po niya ng babaeng ito, kung saan ito nasaktan, sabi niya, kung saan ito nasaktan, doon pala may bagong simula. Kung saan ito nasaktan, doon pala may bagong simula. So, tanong ko po sa inyo, sino po rito nasaktan? Nasaktan physically, spiritually, financially, emotionally. May bagong simula, kapatid. Okay? So, ganyan po ang renewal ni Lord sa buhay po natin, Minsan, alam niyo po, yung part ng buhay na para bang tuyo na, durog na, wasak na, at masakit, alam niyo, doon pa mismo, siya naglalabas ng bagong mensahe. Alam niyo po, kapatid, kaibigan, mga minamahal, your heartbreak mo dati, yung heartbreak mo dati, ngayon ginagamit mo para i-comfort ang iba. Amen? Yung season po ng maaring pagkatalo mo, pagkalugi mo, o pagbagsak mo, kapatid, ngayon nagiging testimonyo po sa iba. Amen? Yung sugat na iniiyakan mo, na maari sa buhay mo na matagal na maaring hindi pa naghihilom, nagiging istorya po yan ng pag-asa para po sa iba. Alam nyo po, kapag inire-renew ka ni Lord, alam niyo po yun? Kapag nire-renew ka ni Lord, hindi lang basta gumagaling po ang sugat natin. Amen? Nagiging mensahe po ito na magbibigay ng lakas at pag-asa po sa ibang sugatan. Amen? Woo! Kaya nga tawag po sa atin, wounded healer. Sugatan, pero ngayon nagbibigay ng kagalingan po
sa mga sugatan din. Amen? So, I pray tayong lahat, no, yung mga sugatang puso natin by God's grace, hinilom niya po tayo. So, be a wounded healer. Amen? Sabihin mo nga, I want to be a wounded healer. Amen? So, anong application po natin? Sa ating pong last point, no? Huwag mong ikahiya ang pinagdaanan mo, ang sugat mo ay magiging mensahe ng biyaya ng Diyos. Amen? Excuse me. So, alam niyo po, sa context natin, sa ating bansang Pilipinas, right? So, sa ating mga Pinoy, hindi lang po tayo basta bumabangon, no po? Binabago po tayo ng Diyos sa gitna ng sugat. Yan po ang totoo, no? Ang bawat hirap, bawat luha, bawat pinagdadaanan po natin ngayon sa ating pong bansang Pilipinas, mga kapatid, nagiging mensahe ng pag-asa at katapatan po ng Diyos. Alam nyo, kung magbabasa ka ng tabloid, makikinig ka ng mga news ngayon, sa messenger, sa FB, naku po kapatid, ang lalim na ng sugat, na dinadala ng ating bansang Pilipinas. No? Maraming Pilipino ang mas may malalim na sugat. Ano po yan? Galing sa kahirapan, pangulila, pagkamatay ng mahal sa buhay, kabiguan o pagkakamaling hindi madaling kalimutan. Pero habang lumilipas po ang panahon, makikita mo po kung paanong binabago po ng Diyos ang puso mula sa sakit nagiging testimonyo. Kaya po kapag may pinagdadaanan ng isang pamilya, amen, hello, sabi, may pinagdadaanan po bang pamilya natin? O tayo po may pinagdadaanan? Aminin, po? Kapag may pinagdadaanan po ang isang pamilya at sa kabila ng hirap, ay natuto silang magpakumbaba, humingi ng tulong sa Diyos, kapatid. Magtiwala, okay? Sa pagbabago na ginagawa po ng Diyos. Alam niyo po, may mga taong muntik ng sumuko. May kilala po akong ganyan. Pastor, sabi niya, muntik na akong sumuko. Muntik na akong mag-give up. Muntik na akong mag-surrender sa buhay ko, sitwasyon ko. Alam niyo po yun, may mga taong muntik sumuko. Pero ngayon po ay, alam niyo yun, ginagamit po ng Diyos para magpalakas ng iba. Amen? Ay patunay na ang sugat po ay pwedeng maging platform ng encouragement. Amen? Kaya salamat po, Yan, lalo na shout out kay Kuya Virgil. Yan, Ampil. Diyan siya. Andiyan ba si Kuya Virgil? Shout out to you, alam niyo ba, si Kuya Virgil, sa totoo lang, if you don't mind, Kuya Virgil, di ba? Mamatay mabuhay po yan. Si Kuya Virgil, sa totoo po yan. Alam ko po, istorya ng buhay niyan. Mabuhay, mamatay, on and off sa hospital. Pero po, sa biyaya ng Diyos, wow. Lahat ng mga sugat, karanasan po niya na pinagdaanan niya ngayon. Di ba? Praise be to God. Kaya, ang buhay po niya, ang panahon po niya, ipinaglilingkod sa Diyos. Ginagamit siya ng Diyos sa iba't ibang paraanan para siya po ay maging testimonyo ng kagalingan, pag-asa at biyaya. So, totoo po yan. Real story. Di ba, Kuya Virgin? Di ba? So, ito po yan. Maraming mga taong sugatan, maraming mga taong napagod na, ngunit ginamit sila ng Diyos na ang kanilang mga sugat o matinding karanasan sa buhay ay pwede maging platform ng encouragement. Amen? So, sa atin pong bansang Pilipinas, kapatid, ang salitang renewal, ay hindi lang pagiging okay na ulit. Hindi po yun ang ibig sabihin po ng renewal na okay na ulit. Ibig sabihin ito po ay pagiging bagong tao. Mas malakas, mas matatag, mas matibay, mas malalim ang pananampalataya. Amen? Dahil hinipo ng Diyos ang sugat at ginawang mensahe ng kanyang kabutihan. Purihin ng Diyos. Amen? Hallelujah? So, in conclusion, sa ating pagtatapos, mga kapatid, kaibigan, mga kababayan, resiliency is good, right? Resiliency is good,
Pero si Lord, kapatid, gusto niya recovery and renewal. Tama po? Hindi lang tumatagal, kundi tunay na bumabangon at nagbabago. So in summary, no, ng ating mensahe for tonight, yan, sabi ko nga, 3 R para matandaan natin. Basahin natin. Resiliency keeps you standing. Recovery gets you moving again, and renewal helps you lift others up. Hallelujah. Amen. So, kapatid, praise be to God and thanks be to God, no, for letting me share sa word ng ating pong Panginoon. So tonight, let us come before the Lord in prayer, and then yung benediction po mamaya. Tayo po ay lumapit sa Diyos. At alam po natin, aminin natin, no, lahat naman po tayo ay may mga buhay na pinagdadaanan, no? May mga sugat, no? Ibig sabihin, may mga karanasan tayo sa buhay natin, but praise be to God, sa biyaya ng Diyos, pinagaling po tayo. Amen? So, tayo lumapit sa Diyos, lumapit tayo sa trono ng Diyos. Let us offer ourselves before the Lord, and let us surrender our lives before the Lord. At dalhin mo sa Kanya ang iyong mga panalangin, kapatid. Don't pray sa feeling. Ayan, yun po yung natandaan ko gabi doon sa sabi ni Pastor Chris, no, sa aming fellowship ng Levites. Sabi niya, pray not with your feelings, but pray with you believe. No? Huwag ka raw manalangin dahil sa iyong pakiramdam, kundi manalangin ka sa iyong pananampalataya, pananampalataya. So sometimes po kasi nanalangin tayo out of emotion. So umiiyak tayo, okay, no? Hindi ko naman sinabi pong masama ang umiyak kapag nanalangin. Pero sometimes we get so emotional. Okay? Pero totoo po 'yon. Kapag nag-pray po tayo, you must believe what you prayed for. Diba? Sabi po sa Mark 11:24, whatever you ask for in prayer, ano sabi doon? Feeling? Emotional? No. Sabi po doon, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it and it will be yours. So, let us come before the throne of God in our prayer that we believe. No? We believe in our prayer. Sige po, tayo po yung manalangin. Hallelujah. Hallelujah. Abba Father, Lord Jesus, and Holy Spirit, we just want to praise you, we glorify your name, we bless your name, we honor you, for you are good, you're faithful God, you're awesome God, you're great God. In your grace, ang biyaya mo, Panginoon, ay sapat-sapat, O Diyos, sa buhay ng bawat sa amin. Sa kabila po ng aming mga pagkukulang at pagkakamali, kasalanan. Thank you, God. Ang biyaya mo pa rin ay sapat sa buhay ng bawat sa amin. So Lord, aming Amang Diyos, narito po ang bawat sa amin. We come before you in our online worship service. Kilala mo po ang bawat isa. They know you. You know us, O Lord. Maging yung mga karanasan ng buhay ng bawat sa amin. That's why, Lord, wala kami magagawa in our own strength and understanding. It's all about your grace sa buhay po namin. So, we lift up to you ang aming mga dalangin, kahilingan, petition before you, O God. And we believe, Lord, Lord God, that whatever we ask in prayer, we believe that we have received it and it will be ours, O God. Because that is your word, that is your declaration, that is your mandate, Lord. That is your prophecy. Accordingly, Lord, sa Mark 11:24. So, Lord God, thank you in advance for the answers in our prayers. Hallelujah. Thank you, God. Thank you, Lord. Maraming salamat po sa iyong presensya po na hindi umaalis kahit po sa panahon ng aming mga kahinaan, kasalanan, pagkukulang. Palakasin mo po ang bawat puso po na nakikinig ngayon. At makikinig pa po kung sino man ang nasa gitna ng pagsubok, ipaalala mo po na hindi pa tapos ang laban. Hallelujah. Dahil po sa iyo,
may pagbangon, may pag-asa, at may bagong simula. Hallelujah. Panginoon, salamat po sa araw na ito, sa gabing ito, at sa mga salita ninyo na nagbigay sa amin ng lakas at pag-asa sa pamamagitan po ng inyong lingkod. Salamat po sa iyong biyaya po na nagtuturo sa amin na tumindig kahit nasasaktan, bumangon muli sa bawat pagkadapa at gawing mensahe po. Gawing daluyan po kami ng iyong pagpapagaling, pagpapalakas at pag-asa po sa iba. Lord, tulungan mo kami na maging resilient, O Lord, sa kabila ng hirap, maging matatag po sa recovery at maging daluyan ng iyong mensahe sa bawat sugat na aming dinaranas. Patatagin mo po ang aming pananampalataya, katulad po ng panalangin ng iyong mga alagad. Palakasin, dagdagan, patibayin ang aming pananampalataya sa kabila ng lahat ng aming mga karanasan at magiging karanasan pa na maaaring sinusubok, O Diyos, ang aming pananampalataya. At ipakita po sa amin na sa bawat hamon ng aming buhay, Ikaw po ang aming lakas, Ikaw po ang aming pag-asa, Ikaw ang aming gabay, at Ikaw ang aming pagkaloob at kapagbigay sa lahat ng panahon ng aming pumbuhay. Salamat po, Diyos. Salamat po. Pagpalain po ninyo ang buong mga kapatiran na narito at maging ang kanilang buong sambahayan. I pray and I declare, kapatid, sa iyong buhay, sa iyong pamilya, ang patuloy na provision, protection, presence, and power of our God, Lord Jesus, and Holy Spirit, resided, laging mamalagi sa inyong buhay. Salamat po, Panginoon, sa iyong pagmamahal. Salamat po, Diyos, sa iyong pag-ibig. Salamat, Panginoon, sa iyong walang humpay na biyaya, walang humpay na pag-asa na ibinibigay mo po sa bawat sa amin. Ito pong aming dalangin, hinihiling sa mga pangyarihan para sa Kristo na aming Panginoon at aming tagapagligtas. Amen. Kapatid, tanggapin natin ang bendisyon ng ating Diyos. Go forth, brothers and sisters in Christ, into the world with courage and hope, bringing God's strength to every challenge. Rise in resiliency, rise in recovery, and make your wounds a message for the life of Christ and the grace of God that never fails, the love of our Lord Jesus, and the constant presence of the Holy Spirit be with you now and forevermore. I bless you now in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen, amen, and amen. Hallelujah. Shalom, and God bless, and thank you for letting me share the word of the Lord tonight, from resiliency to recovery. God bless.